Hi me, Monday na naman. So ano pa nga ba, another school vlog tayo. Masaya ang gising ng bata kasi masaya siya kagabi bago matulog. Pagbaba namin, binuksan ko lang ang pinto at agad na akong gumawa ng breakfast niya. Nagising ako ng maaga pero nakatulog ulit ako kaya ito gagawa pa lang ako ng breakfast niya. Nung nakita ng bata na pancake ang gagawin ko, lumapit siya agad para manggulo. Bangong-bango siya dyan sa vanilla kaya kapag naglalagay ako sa pancake niya, inaamoy niya. Dito ko nga pala siya lulutuin at naglagay din pala ako ng cheese para maiba naman. Madalas talaga tinapay at pancake ang baon niya. Iniiba-iba ko lang ang design para hindi naman siya magsawa. Yan kasi yung pinakamadaling gawin at sigurado akong kakainin niya. Pagkatapos kong gumawa ng pancake, pinag-almusal ko na siya at gagamitin ko na nga pala itong bago kong chopping board. Meron na nga pala akong bagong chopping board na ginagamit sa bento baon niya pero gagamitin ko na lang yun sa pagluluto namin dito sa bahay. Kasi yung luma naming chopping board kailangan na talagang pagpahingahin. Kaya nag-check out na lang ako ng para kay Harvey yung with engraved na. Pagkatapos ko mahugasan yung chopping board, ayan, gumawa naman na ako ng baon niya. Naglagay nga pala ako ng 2 pancake dyan at feeling ko hindi niya talaga yan mauubos kasi ang laki. Para naman sa prutas niya, naglagay ako dyan ng melon at grapes. Tapos meron pa kaming mochi manju sa ref, kaya ito nilagyan ko na rin siya ng isa. Para naman sa dessert niya, bukod sa prutas, naglagay naman ako ng 2 marshmallow. O diba ang taray, snack lang may pa-dessert pa. 2 oras lang pala ang klase nila at maiksi lang yung recess kaya hindi ako nagpapabaon ng kanin. Anyway, ayan yung bento baon ni Harvey for today. Pagkatapos ko ma-prepare yung baon niya, nilagay ko na rin dito sa lunch bag niya para mamaya fresh pa rin yung pagkain niya. Insulated kasi yan so hindi agad-agad masisira ang baon. Anyway, napaliguan ko na nga pala siya at habang hinahanda ko yung lunch niya, pinagligpit ko naman siya ng toys. Pagkatapos niya magligpit, pinaghugas ko lang ng kamay at pinakain ko na siya. Ulam pa nga namin to kahapon at ininit ko lang kasi ang dami pa. Gusto ni Harvey ang kangkong kaya ayan, pinapapak niya na tapos humirit pa sa akin. Gusto niya pa raw. Pagkatapos niyang kumain, pinag-vitamins at pinag-toothbrush ko lang tapos umakyat na kami. Habang binibihisan ko nga siya, grabe, tawa ng tawa ang bata. Ang saya-saya niya ngayong araw. Paano ba naman kasi nakagala kahapon, dinala namin doon sa mami niya tapos ang daming bata doon so ang dami niyang kalaro. Andun yung mga pinsan niya kaya ang saya-saya niya. Kapag galing nga siya doon, hindi yan umuuwi ng walang sugat. Sobrang nag-e-enjoy kasi siya doon maglaro, nadadapa, kaya ayan, palaging may sugat. O kaya naman nasasabit kung saan-saan or mga kagat ng langgam. Pero okay lang naman kasi part ng pagkabata yan. Para sa akin, hindi masaya ang childhood mo kung wala kang sugat nung bata. Doon kasi sa mami niya, compound yon kaya nakakapaglaro siya sa labas. Anyway, nahatid ko na nga pala siya sa school at pagbalik ko, kumain lang ako tapos inumpisahan ko na yung gagawin ko dito sa ano daw? Hindi ko kasi alam kung kitchen ba or kusina yung sasabihin ko kaya ayun, nagkagulo na. Hindi ko na inulit, nakakapagod na. Nakailang ulit na kasi ako. Akala nyo ba madaling mag voice over? Nako, nakakailang ulit ako sa isang linya lang kasi madalas akong mabulol. Kaya yung 3 minutes, 5 minutes na yan, ang tagal ko yung bino-voice over, umaabot ako dyan ng oras. Kasi paulit-ulit talaga ako kasi nga madalas akong mabulol. Anyway, balik tayo dito sa ginagawa ko. Naisipan ko nga palang maglinis dito sa kitchen kasi bumabalik na ulit ang sigla ko. Nakalabas na kasi yung regla. 2 weeks kasi ako nasa luteal phase na tinatawag. Yung bago dumating yung period ko, grabe, ayaw kong kumilos, ang init ng ulo ko. Yung umiiyak ako nang hindi ko alam kung saan nanggagaling. Sakit ng balakang, sakit ng puson, grabe yan. Ayoko talaga yan. Yun yung pinakaayaw ko. Pinakaayaw ko yung 2 weeks or 1 week before yung period kasi hindi ko talaga dyan maintindihan ang sarili ko. After ng period, masigla na ako ulit niyan, kumikilos na, masaya na ulit. Kaya ito, maglilinis na ako ng kitchen kasi ang dugyot-dugyot na, hindi na ako natutuwa. Naglilinis naman tuwing nagluluto or naghuhugas pero hindi talaga yung linis na linis. May energy na ako ulit kaya ito, hinarap ko na siya. Hindi ko na maipapakita lahat kasi paputol-putol yung vlog ko kasi nalolobat, full storage. Kaya ang hirap kapag isa lang yung phone kapag nagko-content ka kasi kapag nalolobat, magcha-charge ka muna. Pero para hindi ako tamarin, tinutuloy-tuloy ko na lang yung paglilinis habang nagcha-charge tapos tinutuloy ko na lang ulit yung pagba-vlog kapag okay na. Wala pa kasi akong balak bumili ng bagong phone kasi okay pa naman yung phone ko. Hanggat gumagana pa to, hindi pa ako bibili ng bago. Char, wala pa talagang pambili. Kasi kung meron, matagal na akong bumili. Ang hirap kaya kapag isa lang yung phone. Anyway, meron nga pala ako dito mga bagong utensils. Bumili na talaga ako kasi kawawa naman yung mga sandok ko. Ang dudugyot na, ang papangit na. Nag-try pa nga ako ng mga free sample pero ang papangit, pinamigay ko lang. Pero ito binili ko talaga at ang gaganda nila. Anyway, tinigil ko nga pala muna yung ginagawa ko kasi sinundo ko muna ang bata. Pag uwi namin, hinubaran ko kaagad siya ng uniform para hindi na madumihan at mamantsahan. Tapos sinuloy ko na tong ginagawa ko. Ito nga pala yung mga bago kong bili. Gagawan ko na lang to ng separate review. Tapos ayan, binago ko ng konti yung setup dito. Nagandahan naman ako kaya ayan na muna ang pwesto niyan. Bukod sa utensils, bumili rin pala ako ng bagong pillar. Ang ganda nito at na-post ko na nga rin pala yung review
review ko dito. Hindi na kasi magkakalat yung balat dyan, kaya super worth it. Habang may ginagawa ako, naglalaro naman yung bata at nakaubos na naman siya ng isang apple. Pagkatapos ng mga gagawin ko sa baba, umakyat naman kami. Maya-maya naman dumating na ang Papa Harlow, tapos meron siyang dalang pasalubong. Kaya ito, magmumukbang muna kami dito kasi gustong-gusto ni Harvey yung nagmumukbang. Pagkatapos ko mag-edit, mag-voice over ng mga content, nagluto naman ako ng hapunan. At ayan nga pala ang ulam namin ngayon, ginataang sitaw, kalabasa at pritong isda. Pagkatapos ko magluto, kumain lang kami niyan, tapos edit at voice over ulit. Tsaka pa lang ako maliligo pag na-upload ko na tong vlog na to. Ang busy ng araw na to, ayun lang muna, kita-kita tayo sa next vlog. Bye!